Pa-like, share and subscribe naman po mga master. Kabanata 271. Ako, nabigla si Tony, hindi alam kung ano ang sasabihin. Dahil wala siyang ideya. Paano mo sila madi-disqualify kung hindi mo alam kung ano sila? Hindi mo ba inaabuso ang iyong kapangyarihan dito? Makinig. Ipinadala pa ng Morris Group ang kanilang mga produkto para sa mga pagsusuri sa kalidad sa Defense Research and Development Center. Sila ay higit pa sa. Ito ay si First Lieutenant Samson Yelder mula sa Quality Inspection Department ng DRDC. Nandito siya para ipadala sa amin ng personal ang ulat ng inspeksyon ng kalidad. Thud. Napaluhod si Tony. Patawarin mo ako, guro. Nadala ako ng pagnanasa at kasakiman. Ako ay nagkamali. Nagkamali talaga ako. Bigyan ako ng isa pang pagkakataon, guro. Napayuko si Tony sa paanan ng kanyang amo. Inasahan kong mas mabuti ka bilang aking alagad. Pero tuluyan mo na akong binaygo. Si Cameron ay walang awa. Pumunta ka makipag-usap sa mga may katuturan kung mayroon kang sasabihin. Kaagad pagkatapos niyang magsalita, dumating ang mga tungkulin at dinala si Tony para sa investigasyon. Si Ron at Zovery ay lubos na natulala. Hindi nila inaasahan na hinihiling ng Morris Group si Cameron na lumapit. Ako mismo ang mag-iinspeksyon sa produkto ng Morris Group, sabi ni Cameron. Ang inspeksyon ay tumagal ng buong hapon, at ang ulat ng kalidad ng inspeksyon ay ipinakita ang kanilang mga produkto at kwalipikadong may lista sa merkado. Nang ibalik ni Levi ang Certificate of Conformity, isang mahusay na saya ang tumaas mula sa lahat sa Morris Group. Ang mga tingin nito ay inilagay sa mass production ng sabay-sabay, at umalis na si Iris para makipag-ayos sa mga channel ng pamamahagi at mga mangangalakal. Dapat gawin ang publisidad sa pinakadakilang sukat. Kumuha ng pinakamahusay na pangkat ng publisidad at ang pinakaangkop na tagapagsalita. Kirin relayed Iris's words. Ngayong naresolba na ang problema, medyo gumaan ang pakiramdam ni Levi, at nagkaroon siya ng pagkakataong makita kung ano ang kalagayan sa Imperial Meadows Limited. Napagdaanan ni Zoe ang lahat ng mga pamamaraan para sa pagtatatag ng bagong kumpanya, at ang natitira na lang ay angkop sa gusali ng opisina para itayo ang kumpanya. Nakahanap ka na ba ng office building? Tanong ni Levi. Oo, nasa Elysium Plaza ito. Pipirma ako ng kontrata mamaya. Nagbayad pa ako ng deposito na 20 million. Napasimangot si Zoe. Okay, may time ako. Sasamahan kita, sabi ni Levi. Oo naman. Alas 3 ng hapon ay nagtungo sina Levi at Zoe sa plaza sakay compact car ni Zoe na nag-1,000 ng 10-10. Ang iyong sasakyan ay nangyayari ng pag-upgrade. Big boss ka na ngayon. Tumawa si Levi. Ayos lang basta komportable. Walang emosyong sabi ni Zoe. Honey, hindi ka na katulad ngayon. Makakakilala ka ng mga baliw na mayayaman araw-araw. Isipin kung gaano sila ka-insecure kung gusto nilang makipagtulungan sa iyo ngunit nakikita nila itong maliit na kotse. Para kang isang taong tatakas pagkatapos makakuha ng isang halaga ng pera. Sige, maglalaan ako ng oras para makakuha ng kotse. Pumayag si Zoe, sa pag-aakalang medyo makatwiran ang kanyang paliwanag. Bibili ako ng isa. Naantig man si Zoe, hindi niya isinasapuso ang mga sinabi ni Levi. Walang pera si Levi. Paano niya ako kukuha ng kotse? Hindi nagtagal ay nakarating na sila sa Elysium Plaza. Habang naghihintay sila ng elevator na umakyat, nakita nila sina Henry at Sean na papalabas sa loob. Anong ginagawa niyo dito? Masama ang kutob ni Zoe tungkol dito. Nagkataon lang. Nandito ka ba para magrenta ng gusali ng opisina? Paumanhin, ngunit wala kang pagkakataon ngayon. Naupahan ko na ang kinaiinteresan mo, Zoe. Sabi ni Sean, winawagayway ang tenancy agreement sa kanyang kamay. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 272. Mahigpit na binabantayan ng pamilya Lopez ang mga aktibidad ni Zoe. Si Harry at ang iba pa ay tutol sa ideya ni Zoe na putulin ang relasyon sa pamilya Lopez. Kaya naman, naunahan sila ng isang hakbang nang malaman nilang uupahan ni Zoe itong office building. Napatulala ang kawawang ginang nang makita ang kasunduan sa mga kamay ni Sean. Mabilis siyang sumakay sa elevator kasama si Levi at pumunta sa opisina ng person in charge ng Elysium Plaza. Ms. Lopez, nandito ka na.
Magiliw siyang binati ni Barney Geller, ang taong responsable sa negosasyon ng kontrata. Nandito ako para pumirma ng kontrata, Mr. Geller, sabi ni Zoe. Nagkausap tayo sa telepono, remember? Nangungupahan ako ng Block B sa loob ng 5 taon sa halagang 30 milyon. Mukhang natarante si Barney. Di ba kakapirma lang ng kontrata ng pamilya Lopez, MS Lopez? Napag-usapan na daw nila at binayaran pa ang natitirang 10 milyon. Nagpalitan ng tingin sina Zoe at Levi at agad na naisip sina Henry at Sean. Ginoo, pinirmahan ni Henry ang kontrata sa ngalan ng pamilya Lopez. Sabi ni Barney sabay abot ng kontrata kay Zoe. Malaki ang pagbabago sa ekspresyon ni Zoe matapos basahin ang kontrata. Masyadong masama ang pamilya Lopez. Ang 5 taong kasunduan sa pangungupahan ay nilagdaan sa pangalan ni Zoe. Ngunit ang layunin ay para sa Lopez Group na gagamitin ito bilang isang gusali ng opisina. Sa madaling salita, gagamitin ng pamilya Lopez ang office building na binayaran ni Zoe. Napakadumi. Dahil personal na nakipagnegosasyon si Zoe sa kontrata sa kanyang pangalan at binayaran ng maaga ang 20 milyon, maaaring makawala ang pamilya Lopez sa halagang 10 milyon lamang. Naluluha si Zoe. Paano sila naging malupit? Sina Aaron at Caitlin din ay nagalit nang malaman nila ang tungkol dito. Ngunit wala silang ibang pagpipilian maliban kung putulin nila ang lahat ng relasyon kay Harry. Hindi niya talaga ako anak. Palagi siyang may kinikilingan sa aking mga kapatid at hindi ako tinutulungan. Galit na galit si Aaron. Kinabukasan, lumipat ang Lopez Group sa bagong opisina. Nagniningning ang mga mukha ni Harry at ng iba pa. Ang paglipat sa isang bagong opisina sa halagang 10 milyon lamang ay napakahusay. Ngunit si Zoe ay nakikita lamang ng walang magawa, nobela. Zoe, may kontribusyon ka na naman sa pamilya. I'm so happy for you. Humalaklak si Henry. Ang galing mo, Zoe. Dagdag ni Harry. Napakasaya ko. Pupurihin kita sa taong pagpupulong. Nabalitaan ko na gusto mo ring lumipat ng bagong office building, Zoe. Ganoon ba? Tumawa si Sean. Nakakainis. Ang Elysium Plaza ay ganap na okupado. Mahigpit na binobola ni Zoe ang kanyang kamao. Hindi lang siya niloko ng pamilya Lopez, kundi dumating pa sila para ipahiya siya. Ang ganda ng office building ng Imperial Meadows Limited, Zoe. Hindi mo kailangang magbago. At saka, hindi sigurado na pwede kang lumipat kahit pumirma ka na sa kontrata. Tumawa si Fabian. Hahaha. Si Harry at ang iba pa ay nagsisigawan. Siyempre naintindihan ni Zoe na banta iyon. Nakatakdang pigilan siya ng pamilya Lopez na magtayo ng bagong kumpanya. Gaano man kalaki ang pagsisikap niya sa paghahanap para sa isang gusali ng opisina, ang kanyang kumpanya ay hindi maaaring lumipat. Saglit na naagrabyado si Zoe at nakaramdam ng sobrang iyak. Napakamalasakit niya sa pamilya Lopez, ngunit hindi siya siniseryoso ng mga ito. Talagang imposible para sa kanya na magtatag ng isang bagong kumpanya maliban kung pinutol niya ang lahat ng relasyon sa kanila. Hayaan mo na, honey. Sabi ni Levi na nakatayo sa tabi ni Zoe. Bumalik ka lang at maghanda para lumipat sa isang bagong opisina bukas ng umaga. Ha, totoo. Hindi makapaniwalang tumingin si Zoe kay Levi. Walang mangyayaring masama kung makikinig ka sa akin. Pagkalabas ng Elysium Plaza, hinanap ni Levi si Chloe. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 273. Maaari mo ba akong tulungan na malaman kung mayroong anumang mga komersyal na gusali na ibinebenta sa sentro ng lungsod? Tanong ni Levi. Ha? Anong ginagawa mo? Sagot ni Chloe na may sariling tanong. Gusto ni Zoe na magtayo ng bagong kumpanya at kailangan kong hanapin siya ng isang gusali ng opisina, sagot ni Levi. Si Chloe ay berde sa inggit. Ang ganda kaya kung ako ang bida. Okay, tatanungin kita. Una nang inabot ni Chloe ang kanyang mga koneksyon, pagkatapos ay nakipag-ugnayan sa direktor ng Bayview Garden Real Estate. Sa wakas, pagkatapos ng ilang oras, may tugon mula sa isang matandang kliyente ni Chloe. Siya ang may-ari ng Union Square sa paligid ng Northampton Center, kung saan mayroong isang gusali na bakante at hindi mas angkop na gamitin bilang isang gusali ng opisina. Dinala ni Chloe si Levi sa Union Square para makilala ang may-ari, si Emmett Brown, na matagal nang naghihintay. Nawala ang buhok ni Emmett sa ibabaw ng korona,
mga singsing sa paligid ng kanyang mga mata, at isang maputlang mukha. Sa unang tingin ay halatang-halata na siya sa buhay ng kahalayan. Si Chloe ay nakasuot ng business attire at isang pares ng high heels na umakma sa kanyang magagandang mahahabang binti na nakabalot ng itim na medyas, na napaka-sexy. Hindi maiwasan ni Emmet ang pagmasdan niya. Pinanatili niyang kontrolado ang kanyang pagnanasa habang dinadala niya sila sa paglilibot sa gusali ngunit. Agad namang kinabahan si Levi. Siguradong mas maganda ito kaysa sa Elysium Plaza, lalo na ang lokasyon nito. Dapat mahal din ang presyo. I suppose it's about 80 million for 5 years. Negotiable ang presyo. Bakit hindi natin dalhin ang talakayan ito sa aking opisina? Hinimas ni Emmet ang kanyang mga kamay sa kunwa na kasiyahan. Matagal na niyang tinitigan si Chloe. Dati, gusto pa niya itong isumite sa pamamagitan ng pagbili sa kanya ng bahay, pero tinanggihan siya. Si Emmet ay nanumpa na nakatulog sa kanya ngayon. Sa opisina, tumawa si Emmet. As you guys know, Union Square is at the prime location in Northampton, second only to Northampton Center. Ito ay nagbilang ng 200 milyon sa loob ng 5 taon. Nang marinig ang mga sandaling iyon, nagbago ang kutis ni Levi at Chloe. Ganap nilang alam ang presyo sa pamilihan. Ang matandang geezer na ito ay humihingi ng napakataas na presyo. Hindi mo ba iniisip na medyo hindi makatwiran, Mr. Brown? Tanong ni Levi. Totoo. Mayroon siyang pera, ngunit hindi niya kinaya ang pagnanakaw sa araw. Iyan ang presyo para sa lugar na ito. Bakit mo pa hinanap ang lugar na ito kung hindi mo kaya? Walang kompromiso si Emmet. Tapos pag-usapan natin ang presyo. Sobra na ang 200 million, sabi ni Levi. Oo, Mr. Brown. Posible bang makipag-ayos? Nagsalita na rin si Chloe. Tinapunan ni Emmet ng masamang tingin si Chloe. Siyempre kaya natin. Pero depende kung sino ang makikipag-ayos sa akin. Napatingin si Emmet kay Levi. Kung siya iyon, pagkatapos ay tapusin ang talakayan. Nobela. Pero kung ikaw Ms. Macy, maraming discount. Maaari nating pag-usapan ito ng dahan-dahan. Sinulyapan ni Chloe si Levi para humingi ng permiso bago tumango. Okay, Mr. Brown. Gagawin ko. Ngumisi si Emmet. Ayoko kapag may ibang tao sa paligid kapag business ang pinag-uusapan. Kaya itong Ginoo, maaari ko bang hilingin sa iyo na umalis? Hintayin mo ako sa labas, Levi. Ako na ang bahala dito, sabi ni Chloe. Pagkalabas ni Levi, nilock ni Emmet ang pinto mula sa loob. Nagdilim ang mukha ni Chloe. Ano ang ibig sabihin nito, Mr. Brown? Napangisi si Emmet, para hindi tayo maabala Ms. Macy. Ginoo. Brown, pakisabi sa akin ang pinakamababang presyo na nasa isip mo. Ngumiti si Emmet ng may pagnanasa, depende iyan sa ugali mo, Ms. Macy. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 274. Mukhang nagulat si Chloe. Ang ugali ko. Oo, ang iyong saloobin ang magdedetermina ng presyo. Si Emmet ay nagbigay ng masamang ngiti. Diretso lang ako sa iyo, Ms. Macy. Matulog ka na lang sa akin ng isang gabi at babawasan ko ang presyo ng 80 milyon. Ano? Nagbago ang ekspresyon ni Chloe. Agad niyang naunawaan na sinadya ni Emmet na itaas ang presyo. Sabi ko na nga ba, 80 milyon lang ang pinakamarami. Itinaas niya ang presyo sa 200 milyon para mapilitan lang akong matulog sa kanya. Tumayo si Emmet at naglakad palapit kay Chloe. Pag-isipan mo, Ms. Macy. Ikaw ay hindi 120 milyon. Hindi ba't malaking bagay iyon? Ikaw na talaga ang pinakamahal na babae sa mundo. Emmet Brown, sinadya mo ito. Sa tingin mo ba bulag ako? You know what, malaking taba yan no? Gumanti naman si Chloe. E paano kung sinasadya ko? Kung hindi ka sumasang-ayon, isinusumpa ko ang iyong kaibigan ay hindi kailanman makakapagrenta ng mga gusali ng opisina sa Northampton. Ito ay isang bagay ng aking mga salita sa aking mga koneksyon at reputasyon. Mag-isip ka ng mabuti bago mo ako sagutin. Tumawa ng tusong si Emmet. Hindi na siya nakapagpigil pa. Napatulala si Chloe. Tiyak na may kakayahan si Emmet na gawin ito. Bilang isang taong sineseryoso ang mga gawain ni Levi kaysa sa kanyang sarili, maaawa siya kung hindi siya makahanap ng isang gusali ng opisina para sa kanya. Sa kanyang ulirat,
Si Emmet ay sumugod sa kanya. Halika na. Pagbigyan mo na lang ako ha. Magiging mabait ako. Tumawa ng malazwa si Emmet. Payag man o hindi si Chloe, desidido siyang matulog sa kanya ngayon. Nagayos na siya ng mag-aalaga kay Levi para walang makaistorbo sa kanya. Bang! Boom! Sa paglipas ng panahon, bumukas ang pinto ng seguridad at pagkatapos ay bumagsak sa lupa. Ang dramatikong pagpasok ni Levi ay nagpatigil kina Emmet at Chloe sa lugar. Paano sinipa ni Levi ang pinto ng seguridad? Tao rin ba siya? Dahan-daang lumapit si Levi kay Emmet habang humihit-hit ng sigarilyo. Lahat ng mga security guard sa likod niya ay bumagsak sa lupa. Pumalakpak. Pinalipad ni Levi ang pervert na may isang sipa at malakas na napahampas siya sa mesa, nagdure ng dugo. Ang lakas ng loob mong hampasin ako. I swear you'll be in for a badly ride and you can never rent a office building in Northampton. Napaungol si Emmet. Huminga si Levi sa kanyang sigarilyo at umupo sa kanyang leather chair. Makikipagnegosasyon sana ako sa iyo bilang isang ordinaryong tao, ngunit hindi ko inaasahan na magiging ganito ka. Well, ilalagay ko ang aking mga cards sa mesa. Ang buong Union Square ay pag-aari ko ngayon. Ngumuso si Emmet, ipagpatuloy mo ang pagmamayabang. Bagamat alam ni Chloe ang lakas ni Levi, naisip niyang nauunahan niya ang kanyang sarili na bilhin ang buong Union Square. Tinawag ni Levi ang pinuno ng pamilya Rogers, si Glenn. Hello, Rogers. Si Levi pala. Bibigyan kita ng 10 minuto. Bilhin ang buong Union Square. Nagulat si Glenn sa una, pagkatapos ay sinabi niya, ang pamilyang Rogers ang may hawak ng control ng share sa Union Square, kaya halos sa iyon na ito. Sige, halika at ayusin ang mga papeles, sabi ni Levi, nobela. Binibili ang buong Union Square sa loob ng 1 minuto. Alam mo, mayroon akong karapatan sa pamamahala sa Union Square, ngunit ang pamilya Rogers ay may ganap na kontrol dito. Sigaw pa rin ni Emmet. Makalipas ang 5 minuto, dumating na ang mga Roger. Mabilis na ngumiti si Emmet nang makita sila. Ano ang nagdadala sa iyo dito, Mr. Rogers? Ang kabuhayan ni Emmet ay nakasalalay sa pamilya. Isang salita mula sa kanila ang magpapasya sa kanyang buhay at kamatayan. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 275. Kaya naman, ngiti-ngiti si Emmet na parang Cheshire Cat nang makita niya ang pamilya Rogers. Pow! Bigla siyang sinuntok ni Anthony sa mukha dahilan para bumulwak ang dugo sa kanyang mga sugat. Pow! Bang! Bumagsak. Nakiisa si Leo at ang iba sa marahas na pambubugbog kay Emmet. Habang si Chloe ay nakasuot ng isang blanko at nabigla na ekspresyon, hindi pinansin ni Glenn ang mga ito habang nag-aabot ng kontrata kay Levi nang nakangiti. Pag-aari mo na ngayon ang Union Square, Mr. Garrison. Lumiwanag sa mukha ni Emmet ang pagkagulat ng marinig iyon, nobela. Sino sa lupa ang lalaking ito para ibigay ng pamilya Rogers ang Union Square nang wala pang 1 minuto? Ginoo, Garrison, sabi ni Leo. Isinusumpa ko ang basurang ito, Emmet, ay magkakaroon ng isang impyerno ng buhay mula rito. Pagkatapos ay itinapon si Emmet dito. Maganda sana iyon, sabi ni Levi, kinuha ang kontrata at naglakad palayo. Tumingin si Chloe sa likuran ni Levi na may starry-eyed infatuation. Lalong lumakas ang paghanga niya sa lalaking ito. Pagbalik ni Levi, sinamahan niya si Zoe sa Galaxy Hotel. Inimbitahan ng pamilya Lopez si Zoe sa espesyal na piging na kailangan nilang gamitin ang kanilang paglipat sa isang bagong opisina. Dear Zoe, bakit kailangan mong pagdaanan ang lahat ng problema para lang maging independent? Ano ang masama sa pagtatrabaho sa tabi ng pamilya Lopez? Sabi ni Henry. Oo, maliban na lang kung hindi mo nakilala ang pamilya Lopez at gusto mo kaming ipagkanulo. Sabi ni Fabian, walang tigil. Kumuyam ang kamao ni Zoe. Hindi ba ako nag-aambag sa pamilya Lopez? Pero paano mo ako tinatreto? Sa sandaling ito, itinaas ni Harry ang kanyang wine glass, na nagsasabing, utang namin ang isang espesyal na pasasalamat sa isang tao ngayon. At iyan ay si Zoe, nagbabayad para sa bagong gusali ng opisina para sa Lopez Group. Naghiyawan ang lahat. Ngunit namimilipit sa sakit ang puso ni Zoe at ng kanyang mga magulang. Sabihin mo sa akin, Zoe. Anong plano mo pagkatapos nito? Tanong ni Melanie. Pakinggan mo ako.
Ibigay ang pera sa pamumuhunan at bigyan ng libreng kamay si Lolo upang mahawakan ang proyekto. Ikaw naman, just be a capable assistant and I promise, garantisado ang career growth mo. Kung papaboran ka ni Lolo in the future, who knows you'll be the next head of the Lopez family. Tumango si Sean. Oo, Zoe. Ang hirap mong lumipad ng solo ngayon. Walang sasang-ayon dito. Kahit anong pilit mo, mawawalan ng saysay ang iyong mga pagsisikap. Sa madaling salita, si Zoe ay magiging katulad ngayon kung hahanapin niyang muli ang kalayaan. Muli at muli nilang ninanakawan siya sa isang bagong gusali ng opisina. In the end, she left in a huff at agad naman siyang sinundan ni Levi. Lagi namang mas gusto ni Lolo ang mga lalaki kaysa babae, at hindi niya ako gusto. Humihikbi si Zoe sa gilid ng kalsada. Honey, huwag kang mag-alala. Nandito ako. Ngumiti si Levi, iniabot kay Zoe ang tenancy agreement ng Union Square na bumagsak sa kanya. Ano, 10 milyon sa loob ng 5 taon. Pero paano? Naisipan niyang magrente ng isang gusali ng opisina sa Union Square bago ito, kung saan ang tunay na sentro ng lungsod. Bagamat ito ay isang pagpapakita ng lakas ng kumpanya, maaari rin itong makakuha ng tiwala ng mga mamumuhunan at mga kasosyo sa negosyo. Gayunpaman, maaari lamang siyang sumuko dahil inaasahan niyang magiging 100 milyon ang upa sa loob ng 5 taon. Okay, huwag ka masyadong magpapagod. Humanda ka at pumasok bukas ng umaga bago pa malaman ng pamilya Lopez. Sabi ni Levi. Kinabukasan sa office building ng Lopez Group sa Elysium Plaza, ang lahat ay nagbabadya pa rin sa kanya nang patakbong pumasok si Sean. Lolo, Tio Fabian, Tatay, may problema tayo. Ang Imperial Meadows Limited ay talagang gumagalaw. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 276. Nabulag ang pamilya Lopez sa balita. Ibig sabihin nakahanap na sila ng bagong lokasyon. Saan sila lilipat? Nanginginig ang boses ni Harry. Hindi ako sigurado kung saan partikular, ngunit sa tingin ko sila ay lilipat sa sentro ng lungsod. Sabi ni Sean. Tara, tingnan natin. Dapat natin silang pigilan. Di nagtagal, dumating sila sa Union Square, na isang kalye ang layo mula sa Northampton Center. Ang lugar na ito ay ang legit na sentro ng lungsod. Nagulat sila nang makitang ibinababa ng mga tao ng Imperial Meadows Limited ang kanilang mga gamit sa Union Square kasama si Zoe at ang kanyang pamilya ang namumuno sa pasukan. Si Harry at ang iba ay nagmamadaling lumapit sa kanila. Zoe, anong ginagawa mo dito? Tanong ni Harry. Lilipat na tayo. Ngumiti si Zoe. Anong problema, Lolo? Nobela. Sa Union Square. Sigurado ka ba dyan? Gaano kamahal ito? Sabi ni Harry. Lumawak ang ngiti ni Zoe. Lolo, hindi naman. 10 milyon lang sa loob ng 5 taon at mas mura kaysa sa Elysium Plaza. 10 milyon. Diyos ko, halos himatayan si Harry. Mapapanood lang ng pamilya Lopez ang paglipat ng Imperial Meadows Limited sa isang bagong lugar. Huli na para pigilan sila. Ang lugar na ito ay ilang beses na mas mataas kaysa sa Elysium Plaza. Walang ibang maramdaman ang pamilya Lopez kundi panghihinayang. Ang ibig kong sabihin, paano sa tingin mo nahanap ni Zoe ang Union Square? Tanong ni Harry pagkalabas ng Union Square. At 10 milyon. Paano ito posible? Akala ko ba ipinagbili ng babaeng ito ang sarili niya? Malamig na mungkahi ni Henry. Ha? Paano ang ibig mong sabihin? Napatingin sa kanya si Harry at ang iba pa. Sa aking narinig, ang may-ari ng Union Square, si Emmett Brown, ay isang pervert na nanakit sa Diyos, alam kung gaano karaming babae. Nangako siya ng kahit ano basta kasama mo siya sa pagtulog. Siguradong natulog na ang asong iyon. Kung hindi, bakit niya ito uupahan sa kanya ng 10 milyon lang? Oo, ang asong iyon ay malamang na natulog sa kanya. Anong walang prinsipyong asong babae? Nagmura ang pamilya Lopez. Nakakahiya sa pamilya Lopez. Paano natin mapangalagaan ang ating reputasyon kung lumabas ang balita? Nais ni Harry na makuha niya ito kahit na kay Zoe sa sandaling ito. Tatay, hawakan mo ang apoy mo. Umuwi muna tayo at gagawa tayo ng makakabawi sa kanila. Sabi ni Fabian. Umirap si Harry. Ha, kaya ganyan.
At narito ako ay nagtataka kung paano niya nakuha ang lahat ng mga pamumuhunan kamakailan lamang. Tingnan mo lang kung gaano kaganda si Zoe. Masungit na sabi ni Melanie. Hindi ba lahat ng lalaki ay yuyuko sa kanyang paanan kung siya ay natutulog sa kanila? Haha, nakakalungkot na hindi alam ng tandang Levi na iyon na niloko niya. Sabi ni Sean. Kuwait. Sa harap ng Union Square, pinagmamasdan ni Zoe at ng iba pa ang pamilya Lopez na malungkot na umalis. Napakasarap sa pakiramdam, bulalas ni Zoe. Oo, napakagandang araw. Nakita niyo ba ang mga mukha ni Henry at Fabian ngayon? Mukhang maiiyak na sila. At talagang nabigla si tatay. Natuwa si Aaron sa kanyang unang pagkakataon na nagtagumpay laban kay Harry. Tay, salamat na lang kay Levi na nakipag-ayos sa deal. Kung hindi, ang rente ay magiging 80 milyon, sabi ni Zoe. Ang magaling kong manugang. Ipinagmamalaki mo kami. Tinapik ni Aaron ang mga balikat ni Levi. Pagkatapos ayusin ni Zoe ang mga gamit doon, bumalik si Levi sa Morris Group. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 277. Masyadong abala ang Morris Group nitong 2 araw, kaya't 7 oras lang ang tulog ni Iris sa isang araw. Pagdating ni Levi sa opisina, nasa meeting pa si Iris at tinawag siya para maupo. Ang pangunahing paksa ng pulong ay ang publisidad at pag-endorso ng paglulunsad ng produkto. Tiyak na walang problema sa reputasyon ng produkto. Ang kailangan lang nilang gawin ay ang mga patalastas. Para naman sa ambassador at spokesperson, ilang celebrity at influencer ang napili ko. Si Lil Lacy lalo na, ay may record na nagdadala ng milyon-milyong benta mula sa kanyang broadcast. Magiging maganda kung siya ang mag-promote ng aming mga produkto. May nagkomento ba? Sabi ni Iris. Hindi. Sa aming mga pagsusumikap sa marketing, walang mangyayaring masama. May sumagot. Idlip na sana si Levi sa narinig. Anong problema, Levi? May sasabihin ka ba? Sinadya siyang tawagin ni Iris. Karamihan sa mga tao sa silid ay kinukutya ang teknikal na tagapayo na ito dahil hindi nila inaasahan na siya, isang dating napakatalino na tao, ay magulo. Ngunit para sa kapakanan ni Iris at Isaiah, pinananatiling maliit ang ulo nila. Hindi ako sang-ayon, humikab si Levi. Hindi sang-ayon. Nakanganga ang lahat sa kanya. Sa ano? Dahil gusto ni Iris na makinig sa opinyon ni Levi kaya niya ito inanyayahan na dumalo sa pulong. Nagbebenta kami ng mga medikal na instrumento. Ano ang silbi ng pagkuha ng mga kilalang tao at influencer bilang mga ambasador? Nababalot ng disappointment ang mukha ni Iris. Ang 6 na taong pagkakakulong ay naglaho sa kanyang kinang. Tama lang na maghanap ng sikat na celebrity pagdating sa pagpopromote ng produkto. Saka lamang malalaman ang mga produkto. Sa reputasyon ng mga celebrity na ito bilang mga garantiya, ang mga partner at retailer ay makakabili ng may kumpiyansa at masisiguro namin ang pinakamataas na kita. Okay, dismiss. Gusto pang magsabi ni Levi pero ibinalita agad ni Iris ang pagtatapos ng meeting. Nagulat si Levi. Anong ginagawa ng babaeng ito? Sumulyap si Iris sa kanya at pinarusahan, huwag kang dadalo sa anumang pagpupulong ng kumpanya sa hinaharap. Itinuring ng lahat si Levi ng may paghamak, sa pag-aakalang siya ay nanliligaw. Ngumiti ng pilit si Levi. Hahayaan ko muna si Iris, nobela. Pagkababa sa trabaho, sumagip kay Levi na kailangan niyang kumuha ng bagong kotse kay Zoe. Kaya, pumunta siya sa Coastal Street kinabukasan, kung saan nagtipon ang lahat ng 4S dealership store. Siya ay naging regular na customer dito 6 na ang nakakaraan, kaya pamilyar siya sa lugar na ito. For some reason, napakasikip talaga ngayon. Tila may kung anong kaganapan na nagaganap, nakikita kung gaano karaming kagamitan sa paggawa ng pelikula at mga magagandang personalidad sa kahabaan ng kalye. Hindi sila pinansin ni Levi at tumungo sa Mercedes-Benz 4S dealership store. Hawakan mo dyan, sir. Pinigilan siya ng ilang tindero sa pintuan. Anong meron? Tanong ni Levi. Anong ginagawa mo dito, sir? Tanong ng tindera. Narito ako para bumili ng kotse, malinaw naman, sabi ni Levi. Nako, hindi ngayon, sir. May event na nagaganap ngayon. Nagtatakang tumingin ang tindera kay Levi. Dahil ito ang nakitang dealership na tindahan ng Mercedes-Benz 4S sa Northampton,
Ang mga customer na seryoso sa pagbili ng mga sasakyan ay nagpa-appointment sana at ang tindahan ay nagpapadala ng isang tao upang kunin ang mga ito. Sa pagkakaroon ng pagbebenta sa loob ng 7 hanggang 8 taon, makikita nila na si Levi ay walang bumili ng kotse. Ang mga taong tulad ni Levi ay parang mga window shopper na halos araw-araw nilang kinakaharap. Kaya naman, sawa na, tahasan nilang tinanggihan siya sa kaganapan ng kaganapan. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 278. Saktong may dumating na ilang lalaking nakasot. Agad namang umakyat ang tindera para batiin siya, Mr. Olsen, nandito ka. Oo, nandito ako para bumili ng kotse. Ano ang mali? Kailangan ko bang magpa-appointment para dyan? Tanong ng isa sa mga lalaki. Nakangiti ang tindera, hindi po, sir. Please, pasok ka. Lagi kang welcome dito. Napangiti si Marshall Olsen. Iyan ay isa pang daan-daang libong order doon, marahil 1,000,000. Sandali lang. Bakit sila pinapayagan, G pumasok? Tanong ni Levi. Dahil kaya nilang bumili ng sasakyan at hindi mo kaya. Diretsyong sabi ni Marshall. Ang ilan pang mga tindero ay tumingin kay Levi na may mapanoksong mukha din. Bakit dapat nating sayangin ang ating oras sa mga taong walang balak bumili ng sasakyan? Gusto kong makilala ang manager mo. Tumahol si Levi, malungkot ang mukha. Haha, sino ka para makipagkita sa kanya? Ngumuso si Marshall. Busy siya. Anong nagkakagulo sa labas? Ano ang nangyayari? Isang babaeng nasa 30s ang lumabas mula sa loob. Nakasuot siya ng business attire, mukhang marangal. Gil-Emin, pinipilit pumasok ang lalaking ito kapag wala pa siya rito para bumili ng sasakyan. Sabi ni Marshall sabay turo kay Levi. Nagulat si Mandy nang mapunta ang mga mata niya kay Levi. Well, hindi ba ito ang dakilang Mr. Garrison? Malabo na matandaan siya ni Levi bilang si Mandy Gil-Emin, na isang tindera lamang 6 na taon na ang nakararaan. Sa oras na iyon, siya ay magiging sunod sa urine at alipin sa tuwing makikita niya ito. Hindi siya makapaniwala na manager na siya nito ngayon. Oo, ako ito. Nandito ako para bumili ng kotse, pero hindi ako pinapasok ng mga tao mo, sabi ni Levi, nobela. Mandy chuckled, sa tingin ko tama ang ginawa niya. Ang oras natin ay mahalaga, kaya bakit ka namin ililibang kung wala ka namang pera? Sinong nagsabi sa iyong wala akong pera? Ganti ni Levi. Mabibili ko ang bawat Solong 4S dealership store sa Coastal Street ngayon kung gusto ko. Anong ibig mong sabihin wala akong pera? Enough with the bullshit, Levi. Sa tingin mo hindi ko alam kung ano ang kaya mo. Kalalabas mo lang sa kulungan at umaasa ka sa iyong asawa para sa kabuhayan. Sa tingin mo, karapat-dapat ka bang bumili ng Mercedes-Benz? Ngumisi si Levi, ganyan ba ang pakikitungo mo sa bisita mo? Ako, para sa isa, ay makatotohanan. Gumanti naman si Mandy. Bilyon ang halaga mo 6 na taon na ang nakalilipas, at pinagsilbihan kita na parang alipin. Pero ngayon wala ka na, so bakit kita ililibang? Magwala ka ngayon. Hindi ka tinatanggap dito, kawawa ka. Binigyan siya ni Mandy ng isang subo. Ito ay isang cathartic na karanasan para sa kanya, at hindi pa siya nakakaramdam ng ganoong kaganhawahan. Dati, pinaghirapan niya si Levi. Halos dilaan niya ang bota nito para masigurado lang ang deal nito. Ngayong si Levi ay nasa matinding paghihirap, kinuha niya ang kanyang pagkakataon na pawiin ang sarili niyang kahihiyan. Oo, hindi ito lugar para sa mga kawawa. Kumuha ka na lang ng motor at scram. Ang iba ay tumunog. Hindi sila pinansin ni Levi at lumingon sa katabi ng Audi 4S dealership store. Hahaha, mali ang dinadaanan mo. Ang mga susunod na pinto ay Audi at BMW, malamang na mas mahal kaysa sa isang Mercedes-Benz. Napabuntong hininga si Mandy. Gil-Emin, dapat ko bang tingnan? Ngumisi si Marshall. Ayos lang. Hindi niya kayang bumili ng sasakyan. Pumasok ulit si Mandy sa tindahan. Maayos ang pagpasok ni Levi sa Audi 4S dealership store. Paano kita matutulungan, Ginoo? Nakangiting tanong ni Wendy, ang tindera. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 279.
Diretsong inilabas ni Levi ang isang itim na card at iniabot sa kanya. Gusto ko lahat ng kotse sa tindahan mo. Natigilan si Wendy, hindi siguradong nagtanong, maaari mo bang ulitin iyon, sir? Gusto ko lahat ng sasakyan sa tindahan mo. Agad-agad. Ngayon na. Tinanggap ni Wendy ang itim na card ni Levi gamit ang mga kamay. Ay ito ba ang limitadong edisyon ng American Express Black Card sa mundo? Nagulat si Wendy nang makita ang card. Hindi lamang nagkaroon ng walang limitasyong kota ang Black Card, ngunit mayroon din itong maraming limitasyon, nobela. Si Wendy ay lubos na kumbinsido na nakilala niya ang maalamat na zillionaire. Mabilis niyang ibinalita sa manager ng tindahan na naubusan kaagad kasama ang ilan pang empleyado. Pagbati, Ginoo. Ang aming tindahan ay may stock na 248 sasakyan at ang kabuuang presyo ay 180 milyon. Napailing ang manager. Gawin mo itong 200 milyon. I swipe ito, sabi ni Levi. Napaiyak na ang manager at pati ang iba. Nakamit ba natin ang buong taon na pagganap sa isang araw? Pumili ng kotse na hindi nang higit sa 1 milyon para sa akin at magpatuloy sa mga formalidad. Gusto kong i-drive ito pabalik. Ipadala ang natitira sa Morris Group, sabi ni Levi. Personal na pinili ng manager ang 1.7 milyong Audi 7 rupees. Pula ang katawan ng sasakyan na bagay kay Zoe. Matapos makumplito ang lahat ng mga formalidad, tinawag niya si Jace, ang pangkalahatang tagapamahala ng Audi dealership sa Northampton. Sa sandaling ito, nakikipagtsa si Jace kay Corey, ang general manager ng Mercedes-Benz dealership. Anong meron? Tanong ni Jace, sinagot ang telepono. May magandang balita ako sa iyo, Mr. Renner. Binili lang ng isang customer ang lahat ng sasakyan sa aking tindahan. Naswipe pa niya ang kanyang card on the spot para sa 200 milyon. Napatayo si Jace sa narinig. Dahil hindi isa ang Audi sa mga nangungunang luxury car na bukod sa halos 10 milyon, hindi pa siya nakakita ng ganoong mayaman na tao. Ang pagtanggap ng isang order na 200 milyon ay talagang napakabuti upang maging totoo. Isa pa, Mr. Renner. Ang customer na ito ay pinalayas mula sa 4S dealership store sa tabi ng pinto. Sa tingin ng mga tanga mula sa Mercedes-Benz na ito ay hindi kayang bumili ng sasakyan at zillionaire na ito at hindi man lang siya papasukin. Hahaha. Napahagalpak ng tawa si Jace nang marinig iyon. Salamat sa mga idiot na iyon, makukuha natin itong 200 milyong deal. Anong nakakakilig, Jace? Tanong ni Corey at sinabi sa kanya ni Jace ang pangyayari. Congrats, pare. Gusto ko ring makilala ang gayong zillionaire. Nainggit si Corey. Ito ay isang 200 milyong deal. Tumawa si Jace, salamat sa lahat ng tauhan mo, Corey. Ha, mukhang natulala si Corey. Ang zillionaire na ito ay pumunta sa iyong tindahan noong una, ngunit pinigilan siya ng iyong mga tauhan sa labas at tinawag siyang isang kawawang bastard, na iniisip na hindi niya kayang bumili ng kotse. Kaya wala siyang choice kundi pumunta sa tindahan ko. Kung hindi, paano ko makukuha ang deal na ito haha? Natigilan si Corey, nabaluktot ang kanyang mukha na may mga asol na ugat na nakaumbok sa kanyang mga templo, at ang kanyang mga mata ay binabaybay ang kamatayan. Mandy Gill-Emin, asong babae ka. Alam mo ba ang ginawa mo? Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 280. Okay, tapos na ako sayo. Makikilala ko itong sugar daddy. Sabi ni Jace, bumangon. Sumunod naman si Corey. Sasama ako sa iyo. Kailangan kong humingi ng tawad sa kanya. Kung hindi, hindi ko alam kung paano ako mamamatay para sa panggugulo sa isang malaking shot. Ang dalawang pangkalahatang tagapamahala pagkatapos ay umalis sa Coastal Street ng buong bilis. Samantala, si Levi ay umiinom ng tsaa sa VIP lounge kasama ang mga 7 hanggang 8 tao na nagsisilbi sa kanya. May nag-alok pa na imasahe ang kanyang binti. Sa Mercedes-Benz 4S dealership store, nagtanong si Mandy, nakalabas na ba ang kawawang bastard? Hindi. Mahigit ilang oras na, sabi ni Marshall. Dapat nandito siya para tingnan lang ang mga sasakyan. Mandy chuckled, hindi ba? Matagal na ako sa industriyang ito. Ang isang tunay na mamimili ay hindi mananatili ng higit sa 1 minuto. Tanging ang mga mahihirap na talunan lamang ang magdadalawang isip sa loob ng kalahating araw at hindi nabibili ng anuman. Oo,
Alam ko sa unang tingin na siya ay masyadong mahirap para bumili ng kotse. Tumawa si Marshall. Noon lang, maingay na pumasok ang ilang staff ng Mercedes-Benz 4S dealership store. Anong meron sa ingay? Napaka hindi tama. Saway ni Mandy, ang pangit ng mukha. Hindi ka ba aware, Ms. Guillemin? May malaking nangyayari sa Coastal Street. Ano ito? Curious na tanong ni Mandy at Marshall. Ang buong Coastal Street ay nagkakagulo. Ang Audi 4S dealership store sa tabi ng pinto ay aktwal na nagbebenta ng 248 mga kotse sa stock ng sabay-sabay para sa 200 milyon. Iyan ang una sa kasaysayan. Ang lahat ay nagpunta upang manood. Nang marinig iyon ay agad na lumabas sina Mandy, Marshall at ang iba pa. At sigurado, mayroong isang pulutong ng higit sa 100 tao sa labas ng Audi 4S dealership store. Dumating ang lahat para manood, gustong makilala itong zillionaire na nakaupo pa rin sa VIP lounge. Sina Mandy at Marshall din, nakiisa sa karamihan. Sino ang zillionaire na ito? Bakit hindi siya bumili ng Mercedes-Benz sa amin o ng BMW sa iyo? Tanong ni Mandy sa manager ng BMW 4S dealership store. Hindi ko alam, sagot ng manager. Ngunit narinig ko na ang zillionaire na ito ay pumunta sa iyong tindahan bago pumunta sa Audi. Nagkatinginan sina Mandy at Marshall. Hindi nila matandaan na nakilala nila ang gayong zillionaire. Kung tutuusin, marami silang customer ngayon at ang tanging nagbigay sa kanila ng pinakamalalim na impression ay si Levi. Ngunit sigurado sila na hindi siya ang zillionaire na sinasabi nila. For some reason, may masamang premonition silang dalawa. Narinig ko na si Mr. Renner, ang general manager ng Audi dealership sa Northampton, ay darating upang makilala ang zillionaire na ito. Sa tubo na iyon, makakakuha sila ng hindi bababa sa 20 milyong bonus. Naiinggit ang mga kasamahan, at gayon din sina Mandy at Marshall. Kung makakasiguro lang sila sa deal na ito, makakakuha si Mandy ng bonus na 10 milyon. Maya-maya lang, may dumaan na Audi A8. Bumaba mula sa kotse ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaking nakalong sleeves na dumiretso sa 4S dealership store. Maraming tao ang nakilala sa kanya bilang si Jace Renner. Nakasunod na malapit sa likuran ang isang Mercedes-Benz at bumaba mula sa kotse ay ang general manager ng Mercedes-Benz na si Corey Stone, Nobela. Sa pagdating ni Corey, nagmamadaling lumapit sina Mandy at Marshall para salubungin siya. Ginoo, Stone, ano ang nagdala sa iyo dito? Nakangiting tanong ni Mandy. Ngunit sinampal agad siya ni Corey sa mukha nang makita niya ito. Stupid bitch. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 281. Ang nakakatusok na sampal sa mukha ay ikinagulat ni Mandy. Tinakpan niya ang mukha niya at hindi makapaniwalang tumingin kay Corey. Ginoo, Stone, paano kita nasaktan? Sampal. Binigyan siya ni Corey ng isa pang mahigpit na sampal sa ulo. You stupid b****, hindi mo ba alam kung ano ang nagawa mong mali? Ano bang nagawa kong mali? Paulit-ulit na tanong ni Mandy. Si Marshall at ang iba ay nag-aalab din sa pag-usisa. Anong ginawa natin? Sampal. Sinampal ulit siya ni Corey. Hindi ko talaga alam kung ano ang nagawa kong mali, Mr. Stone, umiiyak na sabi ni Mandy, namumula ang kanyang mukha. Alam mo ba ang tungkol sa zillionaire sa Audi sa tabi? Matigas na tanong ni Corey. Oo, gumasto sila ng 200 milyon sa isang pagkakataon, sabi ni Mandy, Marshall at ng iba pa. Kung ganoon ay may sasabihin ako sa iyo. Ang zillionaire na ito ay unang pumunta sa aming tindahan. Galit na sigaw ni Corey. Ano? Bumagsak ang mukha ni Mandy at Marshall. Ha? Ang zillionaire ay talagang pumunta sa aming tindahan. Saka bakit wala siyang binili? Tanong ni Mandy at Marshall. Bakit? Wala ba kayong kasalanan dito? Paano siya bibili ng sasakyan kung hindi mo siya pinapasok? Oo, narinig ko rin na ang zillionaire na ito ay pinalayas sa Mercedes-Benz 4S dealership store. Tinawag pa nila siyang kawawang bastard. Kuwit. Nang marinig iyon, natulala sa takot sina Mandy at Marshall. Tiyak na naitaboy nila ang maraming potensyal na customer sa kaganapan ng kaganapan ngayon, ngunit hindi nila inaasahan ang isang zillionaire na kasama nila. Mga tanga, papatayin kita. Hindi mo ba naiintindihan kung ano ang ginawa mong mali? Sinira mo ako.
Umungol si Cory. Sa sandaling ito, nagkaroon ng habog sa loob ng Audi 4S dealership store, na may maraming tao na nabubuo sa paligid ng isang lalaki habang naglalakad sila palabas. Narito siya, ang zillionaire. May sumigaw, at napatingin ang lahat. Mabilis na umakyat si Cory at yumuko sa pakiramdam, nahuli si Levi na nawalan ng bantay. Ikinagalak kitang makilala, sir. Ako ay nagkamali. Nabigo akong turuan ang aking mga tauhan. Ginoo. Garrison, ito si Cory Stone, ang general manager ng Mercedes-Benz, pakilala ni Jace. Naka-straight face si Levi na halos atakihin sa puso ni Cory. Ganito ba ang pakiramdam ng tumapak sa maling paa? Nobela. Dear Mr. Garrison, ngayon ko lang nalaman ang nangyari. Kasalanan ko ang pagiging maluwag sa pagtuturo sa mga tauhan ko. Hindi ko akalain na magkakaroon ako ng mga hindi masamang subordinate. Payagan tanggapin ang aking paghingi ng tawad. Napayuko si Cory. Pagkatapos, kinaladkad niya si Mandy, Marshall, at ang iba pa papunta sa harapan. Dahan-daang nilaipat ni Levi ang tingin sa kanila. Nang tumangala sina Mandy at Marshall, halos mahimatay sila sa gulat. Ito ay si Levi Garrison. Si Levi ang zillionaire na bumili ng 200 sa mga kotse ng sabay-sabay. Nandito talaga siya para bumili ng sasakyan at ang tindahan namin ang una niyang napili. Pero pinalayas namin siya. Saan niya nakuha ang pera para ipambayad ng 200 milyong bill ng sabay-sabay, bagaman. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 282. Lahat ay natakot tanga. Mas nakakatakot kaya ang titig niya. Bakit ang isang zillionaire na tulad niya ay nagpapanatili ng mababang profile? Bakit hindi siya nakadeck out sa mga brand ng designer? Sinong mag-aakala na siya ang zillionaire? Huli na ba para sabihin na pinagsisisihan natin ang ating mga ginawa? Sinaman ng loob ni Marshall at ng iba pa si Mandy. Kung hindi dahil sa marahas na pangungutya ni Mandy kay Levi, hindi sana sila sumunod at mag-inarte ng masama. Natakot si Mandy sa kanyang pantalon. Sa sandaling iyon, narinig ang boses ni Levi. Hindi ako tumatanggap ng sorry. Nagpanik si Cory. Shit, ang katapusan ko na ba para sa pag-offend ng isang hindi magapi na zillionaire? Ginoo. Garrison, I swear sabay-sabay kung tatanggalin sina Mandy, Marshall, at ang 8 pang tauhan, nagmamadaling sabi niya. Sa anumang kumpanya o 4S dealership store na nag-aaral sa Mercedes-Benz ay hindi na muling uupa sa kanila, kailanman. Gustong himatayan sina Mandy at Marshall. Pinutol lang ni Cory ang kanilang pinagkukunan ng pagtanggal sa kanila sa kanilang mataas na sweldo ng trabaho, at iyon ay halos hindi parusa doon. Kami sa Audi ay hindi dapat gumamit ng mga taong tulad ni Mandy, sinamantala ni Jace ang pagkakataong ipahayag. Kami sa BMW ay hindi kailanman kukuha ng mga taong tulad nito. Porsche din. Kuwait. Nagdilim ang mukha ni Mandy, Marshall at ng iba. Ang lahat ng mga tatak ng kotse sa Coastal Street ay ginawang malinaw ang kanilang paninindigan, na katulad sa kanila na pinagbabawalan ng buong industriya. Hindi bababasa, wala silang ibang paraan ng pamumuhay sa Northampton. Ngumisi si Levi kay Mandy, at sinabi nilang ang mga babae ay may magandang intuition, sa palagay ko hindi. Nang marinig iyon, lumuhad sina Mandy, Marshall at iba pa, na nagmamakaawa, nagkamali kami, Mr. Garrison. Patawarin mo kami kahit minsan lang. Nagbingi-bingihan si Levi at dumiretso na umalis, naiwan si Mandy at iba pang mga babae na umiiyak. May mag-alis sa mga basurang ito. Sigaw ni Cory. Kuwait, may mahiwagang nangyari sa harap ng gusali ng opisina ng Morris Group ngayon. Ito ay isang nakakamangha panoorin kung saan 200 bagong Audi ang inihatid at ipinarada sa plaza. Higit sa lahat, ang mga nakatataas ng Morris Group ay pinananatiling nasa dilim. Hindi nagtagal ay naalarma si Iris sa nangyari habang nagmamadaling bumaba kasama ang isang grupo ng mga executive. Ilang truck pa rin ang nagbabawas ng mga sasakyan sa plaza. Excuse me, anong nangyayari dito? Naguguluhang tanong ni Iris. Sumagot ang driver ng truck, sinabi ng namamahala sa Audi 4S dealership store na mayroong isang malaking boss na nag-order ng 200 sa Audi sa isang bill. Sinabihan akong ipadala sila sa Morris Group, at iyon lang ang alam ko, nobela. Isang big boss. Bakit siya bumili ng napakaraming kotse?
Lalong naguluhan si Iris dahil wala siyang kaalam-alam kung sino ang bumibili, at doon na naubos si Isaiah. Si Annabelle, ang big boss ang bumili sa kanila. Ang kanyang mga salita ay nagpapadala ng shockwave sa karamihan. Talagang hindi maarok ang estilo ng paggawa ng big boss na ito. Bakit siya bumili ng napakaraming kotse? Maya-maya lang, huminto sa harap nila ang isang Audi A8. Bumaba mula sa sasakyan ay si Kirin. Ginoo Atkinson. Umakyat ang mga empleyado para batiin siya. Dahil nandito kayong lahat, mayroon akong isang anunsyo na gagawin, sabi ni Kirin, nang makitang halos lahat ng nasa itaas na pamamahala ay nasa paligid. Malapit nang magpatupad ang Morris Group ng reward system. Ang mga gantimpala ay ibibigay ayon sa individual na pagganap. Hindi alintana kung ikaw ay isang executive o isang ordinaryong empleyado, may gantimpala kung ikaw ay mahusay na gumagana. Nakita mo ang mga gantimpala, mga kotse. Hindi kami nagtitimpi sa pagbibigay ng reward sa aming mga tauhan. Ang Audi na nakaparada sa parisukat ay hindi bababa sa 400,000 bawat isa. Hanggat nagsusumikap ka, ang 2 milyong Audi R8 sports car ay maaaring sa iyo. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 283. Ngunit syempre, kung ayaw mo ng kotse sa panahong iyon, maaari itong ma-convert sa cash. Narinig ko rin na may plano ang Big Boss na gantimpalaan kayo ng mga bahay at mansyon sa darating. Hanggat kumikita ka para sa kumpanya, bibigyan ka ng palabas ng palabas. Opo, Ginoo. Natuwa ang buong Morris Group sa anunsyo ni Kirin. Ang sistema ng gantimpala ay tama sa mga empleyado. Ang pagbibigay ng gantimpala sa isang kotse na hindi bababa sa 400,000 ay marangya. Dapat tayong magsumikap, saka lamang natin matatamasa ang mas maliwanag na kinabukasan sa kumpanyang ito. Walang maraming departamento ang nagpakita ng mga natitirang tagumpay dahil ang kumpanya ay naitatag pa lang, patuloy ni Kirin. Pero saksi tayong lahat sa mga nagawa ng technical department, di ba? Sa pamamagitan nito, nagpa siya ang malaking boss na gantimpalaan ang 15 kotse sa technical team. Naging wild ang technical team. Tuwang-tuwa si Isaiah na punong-puno ng luha ang kanyang mga mata. Ang iba ay tumingin ng may pagkainggit, na nangakong magsusumikap pa. Gusto rin naming mag-contribute sa kumpanya. Gusto rin namin ng kotse. Kukunin ko ang pinakamahal na sports car na iyon. Kuwit. Nang makita ang masiglang kilo ng mga empleyado, bulas ni Iris sa loob. Napaka-intimidate nitong misteryosong amo na makuha ang puso ng mga tao sa isang iglap lang. Ang karagdagang kita na makikita ng kumpanya sa hinaharap ay higit pa sa mga gantimpala na ito. Sino sa mundo ang malaking boss na ito? Samantala, papunta si Levi sa Union Square. Hindi dahil sa galit na bumili siya ng 200 sa mga sasakyan sa Coastal Street sa isang transportasyon, ngunit dahil gusto niya talagang bigyan ng reward ang mga empleyado. Nagpadala siya ng 30 kotse sa manor na tinutuluyan ni Asher Dragon at ng iba pa, at 10 kotse kay James. Sa harap ng Union Square, si Zoe ay nakatayo sa gilid ng kalsada na malungkot dahil kakasira lang ng kanyang crappy na sasakyan. Dumating na ang mga mekaniko na nagsasabi na ang sasakyan ay nangyayari ng malaking pagkukumpuni na walang halos 1,000. Dahil 30,000 lang ang halaga ng kanyang sasakyan, hindi sulit na ayusin ito. I guess I should really get a new car, bulong ni Zoe sa sarili. Oras ng pagmamadali noon, at napakahirap sumakay ng taxi sa tabi ng kalsada. Pero sa pagkakataong iyon, may biglang humantong sasakyan sa tabi ni Zoe. Bumaba ang bintana upang makita ang isang binata na naghuhubad ng kanyang salaming pang-araw, na nagsasabing, "Saan ka pupunta, magandang ginang? Ihahatid na kita." "Hindi, salamat," tanggi ni Zoe. Nobela. "Huwag mo akong intindihin, magandang babae. Hindi ako masamang tao. Nagpapatuloy din ako sa Union Square, Saturn Group, sa tabi mismo ng iyong kumpanya. Hayaan mo akong magpakilala. Ako si Damian Stan, ang deputy head ng Departamento ng Pagkuhan ng Saturn Group." Bumaba ng sasakyan si Damian at inabot kay Zoe ang isang name card. Ito na ang pagkakataon niya para makipag-usap sa kanya. Buong araw niyang pinagmamasdan si Zoe ngayon at ipinagmamalaki pa niya sa mga kasamahan na gagawin niya kay Zoe. Out of courtesy, tinanggap ni Zoe ang name card.
Pakiusap, MS Lopez. Saan ka pupunta? Ihahatid na kita. Tumingin si Damian sa kanyang sasakyan at ngumiti, ito ang aking bagong Tesla, hindi ito halos walang daang libo. Ang komportable talaga sa loob. Magugulat kay MS Lopez. Ayos lang. Magtataksi na lang ako, tanggi pa rin ni Zoe. Ihahatid na kita, giit ni Damian. Magkapit-bahay tayo, ano ang dapat ikatakot? Akmang lalapit na sana siya para hilahin si Zoe, isang malakas na busina ang narinig niya. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 284. Natigilan si Zoe at Damian habang nakatingin sa sasakyan. Ito ay isang Audi 7 rupees na hindi halos 2 milyon, at mas klasir kaysa sa Tesla ni Damian. Bumaba ang bintana ng sasakyan, tumambad ang mukha na pamilyar kay Zoe. Honey, pasok ka. Huwag ka lang tumayo dyan, sabi ni Levi. Bumalik sa katinoan si Zoe at mabilis na tumalon. Natigilan si Damian, kumikislap ang mali siya sa kanyang mga mata. Gaano kayamanan ang asawa ng babaeng ito para magmaneho ng kotse na walang 2 milyon? At may asawa na siya. Pero ayos lang. Sa kanya ako matutulog kahit anong mangyari. Sa loob ng sasakyan ay puno ng curiosity si Zoe. Masyadong maluho ang loob ng kotseng ito. Gaya ng inaasahan sa isang 2 milyong luxury car. Saan mo inupahan itong sasakyan, Levi? I bet hindi murang umupa dito ng isang araw. Hindi man lang naisip ni Zoe na bibili ng sasakyan si Levi. Honey, binili ko ang kotse para sa iyo, tumawa si Levi. Hindi ba sinabi ko sa iyo noong araw na iyon? Seryoso ka, manam, ito ang mga kontrata. Tumingin. Iniabot ni Levi ang isang tumpok ng mga dokumento kay Zoe, na natarante nang makita ang mga kontrata. Akin na talaga itong sasakyan na ito. Salamat, mahal. Ipinahayag ni Zoe ang kanyang pasasalamat sa pamamagitan ng paghalik kay Levi sa kanyang pisngi. Sakto namang gagantay si Levi, sumigaw si Zoe, red light. Pulang ilaw. Mag-ingat ka kapag nagmamaneho ka. Nagpatuloy si Levi sa pagmamaneho nang walang magawa. Hindi nagtagal ay nalaman ng pamilya Lopez na nakakuha ng bagong kotse si Zoe. Espesyal na lumabas ng bahay sina Aaron at Caitlin para tingnan ito. Mom, Dad, bumili din ako ng sasakyan para sa inyo. Ihahatid ko na lang mamaya, sabi ni Levi. Jeez, paano ko sila makakalimutan? Pagkatapos noon, tinawag ni Levi si Isaias at hiniling na magpadala ng mahigit sa 2,400,000 sasakyan. Makalipas ang kalahating oras, 2 Audi ang ipinadala sa Bayview Garden kasama ang mga nakumpletong papeles, nobela. Hindi napigil ang kumain ni Aaron at Caitlin habang nagmamadaling bumaba para tingnan ang mga sasakyan. Sila ay labis na umiibig sa kanilang mga bagong sasakyan na halos hindi nila maalis ang kanilang mga sarili mula sa kanila. Maging si Zoe ay pinag-aaralan din ang kanyang bagong sasakyan. Sa oras na ito, bumalik si Iris mula sa trabaho. Hindi niya napigil ang matawa nang makita ang gawin ng pamilya Lopez. Anong ginagawa niyo? Bumili ng sasakyan para sa amin ang manugang ko. Pagmamalaki ni Aaron. Tumingin si Iris at nakita ang 3 Audi. Hindi ba ito ang mga kotse ng aming kumpanya? Siya blurted. Mga sasakyan ng kumpanya mo. Anong nangyayari dito? Tanong ni Zoe. Sinabi sa kanila ni Iris ang tungkol sa sistema ng gantimpala. Ang technical team ay ginantimpalaan ng 12 ng mga kotse ngayon, at si Isaiah ay may karapatang ipamahagi ang mga ito. Mabait siya kay Levi, at siya ang nagdala kay Levi sa kumpanya. Kung hindi, paano sa tingin mo makakapagtrabaho si Levi kay Morris Grupo? So sinasabi mo na ang mga kotseng ito ay ibinigay kay Levi ni Isaiah dahil sa pagkakaibigan? Tanong ni Zoe. Ganyan dapat. Itago niyo lang ang bagay na ito sa inyong sarili. Kapag nalaman ito ng ibang empleyado ng kumpanya, madidismaya sila. Kung tutuusin, binigyan si Levi ng 3 kotse para sa pag-ikot at walang ginagawa, Iris enjoyed. Sa katunayan, hindi rin siya nasiyahan. Paanong makakakuha si Levi ng 3 kotse nang hindi man lang nag-aambag sa kumpanya? At ang isa sa kanila ay hindi pa ng 2 milyon. Kung ganito na ako kalungkot, isipin kung ano ang mararamdaman ng mga empleyado. Bumagsak ang ekspresyon ni Aaron. Ang video na ito ay edited by Urban TV.
Kabanata 285. Akala niya ang kanyang manugang ay nagdala sa kanila ng kaluwalhatian sa pamamagitan ng pagbili ng 3 kotse ng sabay-sabay, ngunit ang mga ito pala ay mga reg-along regalo dahil sa pagkakaibigan. Kahit na ang mga kotse ay nasa kanilang mga kamay, hindi ito magiging kaaya-aya sa pagmamaneho. Sa bagay, hindi naman sila binili ni Levi gamit ang sarili niyang pera. Napakasakit kung kailangan nilang magmaneho ng palihim at hindi sasabihin sa sino man ang tungkol dito. Tito, tita, huwag kang magalit. Ginawa ito ni Levi nang may pinakamagandang intensyon, pagkatapos ng lahat. Huwag mag-atubili magmaneho sa kanila. You have my word, sabi ni Iris. Salamat, Iris. Lalong gamaan ang pakiramdam ni Aaron at Caitlyn dahil doon, ngunit hindi pa rin sila nasisiyahan kay Levi. Anong kahihiyan kung ang mga salita ay lumabas? Buti na lang at pinaalalahanan kami ni Iris. Si Levi, na kumakain, ay hindi alam kung ano ang nangyari. Nang makita niya silang bumalik, tinanong pa niya ang mga ito, Nay, Tatay, ayaw niyo ba? Huwag ka na ulit gagawa ng mga kaiyahiyang bagay. Angal ni Aaron. Oo, pinahahalagahan namin ang iyong kabaitan, ngunit hayaan ito sa huling pagkakataon. Ayokong mawalan ng mukha. Galit din si Caitlyn. Nagtataka ang mukha ni Levi. Anong mali? Si Isaiah ba ang nagpapadala sa atin ng mga sasakyan? Tanong ni Zoe. Oo, pinadala niya sila. Tumanggo si Levi. Dahil iyon ang katotohanan. Kung ganoon, nanatiling tahimik si Zoe at ang kanyang mga magulang, naiwan si Levi na naguguluhan. Kinabukasan, maagang nagmaneho si Zoe papuntang trabaho. Paglabas ni Levi ng bahay, nakasalubong niya si Iris sa pintuan. Sumulyap si Iris sa kanya at ngumisi, mukhang isa ka pa ring disenteng tao. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Levi. Akala ko ba magdadrive ka rin ng Audi? Iris sneered, then drove off. Ngumiti lang si Levi at tumakbo palabas ng pinto. Siya ay tumatakbo pabalik-balik sa trabaho nitong mga araw dahil sanay na siya sa hukbo. Masusuka siya ngayon sa halip kung hindi niya igalaw ang kanyang katawan. Matatagpuan ang Bayview Garden sa isang high-class na lugar na may maraming parke, na nakakatuwa sa mga runner. Ang mga parke na ito ay nagsanib puwersa upang mag-set up ng isang track na ilang kilometro ang haba sa loob ng perimeter. Lumayo ka na. Ang lugar na ito ay selyado na. Pumunta ka kahit saan. Sa sandaling ito, lumapit si Levi sa isang pangkat ng mga security guard na may hawak na mga sinanay na asong pulis sa kanilang mga kamay. Sa pilitang pinalabas ang mga nagjo-jogging o naglalaro. Nakita ni Levi na may isang grupo ng mga tao sa wake ng mga security guard, ang ilan ay nag-aangat ng mga kamera sa kanilang mga balikat, ang ilan ay may hawak na props tulad ng mga light shield, at ang iba ay may hawak na mga computer. Parang may dumating na celebrity. Ang pinakakapansin-pansing nakita ni Levi ay ang isang magandang babae ay karga-karga ng 4 na lalaki. Parang ayaw niyang dumampi sa lupa ang mga paa niya. Bagalan, nililigawan mo ako. Ang daming tanga. Nobela. Hindi lang nagrereklamo ang babae, naghagis pa siya ng balat ng saging sa gilid ng bangkita. Hindi ba iyon ang influencer, Lil Lacy? Gulat na sabi ng isang nakakilala sa kanya sa gilid. Mukhang magalang siya sa broadcast, pero bakit iba siya sa totoong buhay? Yeah, she has the vibe of a girl with positive energy. Paano siya naging hindi sibilisado? Isang hitsura ng pagkatuwa ang kumakalat sa mga mukha ng karamihan. Haha, ang daming influencer na ganito. Fake lang nila para sa camera. Ang nakikita mo sa screen ay na-filter lahat. Bahaging nay na si Levi. Paano magkakaroon ng mga espesyal na kasapi upang maging mga influencer lamang maalis ang mga lokal? Hindi ba public area ang parke? Sa sandaling iyon, ang pangkat ng mga security guard ay tumayo sa harap ni Levi. Umalis ka na. Ano ang tinitignan mo? Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 286. Tumayo si Levi. Wala siyang balak magbigay daan. Sino ang nagbigay sa kanila ng serbisyo na selyuhan ang mga kalsada? Nang malapit nang lumipad ang mga security guard mula sa hawakan, biglang sinampal ni Lil Lacy, ang influencer sa likod, ang isa sa 4 na lalaking bumuhat sa kanya sa mukha ng malutong na tunog. Napuno ba ng tae ang utak mo o ano?
Ano ba ang ginagawa mo? Muntik mo na akong ibagsak. Sigaw ni Lil Lacey. Humingi ng tawad ang mabilis na partikular na staff na ito, I'm sorry. Nadulas ang paa ko. Sorry talaga. Ngunit muling sinampal ni Lil Lacey ang tauhan, sa kabila ng kanyang paghingi ng tawad. Ang mga tao sa paligid ay nag-alab sa galit sa kanyang pagtrato sa kanyang mga tauhan ng may ganitong kalupitan. Napaka-unkind of her na sampelan siya dahil nadulas lang ang paa niya. Nobela. Inilabas pa nga nila ang kanilang mga telepono para mag-film dahil gusto nilang ilantad kung ano talaga ang influencer na ito. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Pumayag ba akong magpa-film? Pumunta sa impyerno. Lumakas ang galit ni Lil Lacey nang mahuli niya sila sa akto, pagkatapos ay lumingon siya sa kanyang manager at sinabing, Amelia, tingnan mo sila basagin ang kanilang mga telepono, dali hindi namin hayaan silang mag-post ng mga video online. Agad namang utos ni Amelia, tanggalin mo na ang mga phone nila. Ang mga video ay hindi dapat lumabas. Isang dosenang mga security guard ang sumugod sa mga nag-film, inagaw ang kanilang mga telepono at pinagdurog-durog ang mga ito sa lupa. Ang mga taong ito ay nabulunan ng tahimik na galit. Hindi nila kayang makipagkulitin sa influencer na iyon. May isang matangkad na binata, gayunpaman, na nakahawak pa rin sa kanyang telepono kung saan nabigo itong makuha ng dalawang security guard. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Labag sa batas na kunin ang aking telepono. Ganti ng lalaki. Labag sa batas. Makinig. Tayo ang batas. We call the shots. May ilan pang security guard na sumama upang bawiin ang kanyang telepono bago ito ibagsak sa lupa sa harap ng kanyang mga mata. Babayaran mo ako sa phone ko. Humihingi ako ng hustisya, o hindi ito matatapos. Tumama ang binata sa bubong. Sinulyapan siya ni Lil Lacey at sinabing, bugbugin mo siya. Sabay-sabay na sumugod ang mga security guard sa kanyang utos, na inipit ang lalaki sa lupa. Itigil mo yan. Isang boses ang biglang tumunog. Napahinto ang mga security guard at napatingin sa pinanggalingan ng tunog. Si Levi iyon. Ganito ba dapat kumilos ang isang sikat na influencer? Nakangising tanong niya. Nang marinig ang mga salita ni Levi, sumabog si Lil Lacey, who the hell are you? Lumayo ka dito. Isang pidgel na tawa ang pinakawalan ni Levi. Bilang isang tao ng katarungan, hinding-hindi ako maaaring pumikit sa kawalang katarungan. Mabuti, dahil makulat ka, gagawa ako ng halimbawa sa iyo. Inutusan ni Lil Lacey ang mga security guard na kumilos kay Levi. Patikim ako ng malapot na kagat ng aso. Malamig na nguso ng security guard. Kagatin mo siya. Nagsimulang tumahol ang mga asong tinatali nila. Lalo na nang binitawan ng mga security guard ang tali, lalo na silang naging manak at handa ng sumugod. Ngunit sa susunod na sandali, ang mga mata ni Levi ay nagdilim sa isang piraso ng kislap, ang kanyang katawan ay naglalabas ng isang solemna na nakamamatay na aura. Sa gulat ng lahat, ang mga asong ito ay talagang nagpapatira pa sa lupa at nanginginig sa kanilang mga katawan. Napatay ni Levi ang hindi mabilang na mga kaaway sa larangan ng digmaan at pinagkalooban ng titulong Battlefield Butcher, War Machine, at marami pa. May nakamamatay na aura tungkol sa kanya na nasa larangan ng digmaan. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 287. Ang mga hayop na ito na may mas mataas na pandama kumpara sa mga tao ay petrified. Pabayaan ang kanilang mabangis na aso, maging ang mga leon at tigre ay magpapatira pa sa pagsamba sa nakamamatay na aura ni Levi. Napanganga ang mga security guard at si Lil Lacey. Ano ang mali sa mga asong ito? Para saan kayong nakatayo dyan? Kunin mo siya. Nag-chorus sina Lil Lacey at Amelia. Tumakbo ang mga security guard papunta kay Levi. Pow! Bumagsak, kuwit, sa pamamagitan ng mga suntok mula sa mga kamao ni Levi at mga sipa mula sa kanyang mga paa, ang lahat ng mga gwardya ay nakahiga sa lupa na tumatangis makalipas ang 30 segundo. Nagpalakpakan ang mga nanonood. Ang ganda, pare. Malakas ka. Ang mga hamak na ito ay kailangang matuto ng kanilang mga aralin. Natakot si Lil Lacey at Amelia. Lumapit si Levi kay Lil Lacey at hinayla siya pababa sa isang iglap. Wala ka bang paa? Kailangan mo ba talaga ng magbubuhat sa iyo? Tanong ni Levi. Gusto siyang pabulaanan ni Lil Lacey,
Ngunit marahan niyang itinikom ang kanyang bibig nang magtama ang kanyang mga mata sa kanyang nakakatakot. Lil Lacy, di ba? Humingi ng paumanhin sa kanila ngayon at bayaran ang kanilang mga telepono. Sabi ni Levi sa mapang utos na tono. Hindi ko. Tatanggi na sana si Lil Lacy nang marinig niya ang boses ni Levi. Ako ay humihingi ng paumanhin. Mabilis siyang yumoko at humingi ng tawad. Maamin lang ni Amelia ang pagkatalo rin. Ako ay humihingi ng paumanhin. Babayaran mo sila ngayon. Utos ni Levi. Binayaran sila ni Amelia sa huli ng orihinal na presyo ng kanilang mga nabasag na telepono. Maganda. Nagpalakpakan muli ang lahat. Pwede na ba tayong umalis, sir? Mahinang tanong ni Amelia. Sandali lang. So ikaw ang sikat na influencer, Lil Lacy, ha? Nagtrabaho ba ang Morris Group sa iyo? Tanong ni Levi. Tumanggaw si Amelia. Oo, tama iyan. Si Lil Lacy ay pumirma ng kontrata sa Morris Group bilang ambasador at tagapagsalita para sa kanilang mga bagong produkto. Binigyan ni Lil Lacy si Levi ng matanong na tingin. Ano ang kahulugan nito? Okay, dinidissolve ko ang kooperasyong ito sa pagitan mo at ng Morris Group, sabi ni Levi. Hinding-hindi papayag ang Morris Group na magiging ambasador nila ang mga taong kadudadod ang katangian. Natawa si Amelia, haha. Medyo sobra na po ito, di ba, sir? Sino ka para sirain ang ating pakikipagtulungan sa Morris Group? Ako ay isang taga Morris Group at ako ay wakasan ang iyong kontrata. Huwag kang mag-alala. Hindi kailanman gagamit ng hindi etikal na mga tao tulad mo ang Morris Group. Nobela. Ngumisi si Amelia, kung ganoon, ano ang pangalan mo? Hindi dito magtatapos ang nangyari ngayon. Tandaan mo ito. Ang pangalan ko ay Levi Garrison. Maaari mo akong hanapin anumang oras sa Morris Group. Pagkasabi nun ay umalis na si Levi sa lugar. Napuno ng sama ng loob ang mga mata ni Lil Lacy at Amelia habang nakatingin sa umaatres na likod ni Levi. Amelia, magpadala ka agad ng magpakilala sa kanya. Gusto kong mawala siya. Umiling si Lil Lacy sa galit. Sanay na siya sa pagiging mayabang at dominante. Palibhasa'y napahiya sa publiko sa unang pagkakataon, ipinangako niyang papawiin si Levi sa balat ng lupa. Napangiti si Amelia sa kanyang mga labi. Hindi mo ba siya narinig, Lacy? Galing siya sa Morris Group. Okay, sabi ni Lil Lacy. Ipaalam ka agad sa Morris Group na gusto kong wakasan ang ating kontrata. Gusto kong malunod sa panghihinayang ang Morris Group. Nag-thumbs up si Amelia sa kanya. Iyan ay isang napakatalino na galaw. Kahit na hindi patayin ng Morris Group ang bastard na iyon, mapapaalis siya kahit papaano. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 288. Duguan ang mga mata ni Lil Lacy. Papatayin ko siya gamit ang sarili kong mga kamay. Tumanggaw si Amelia. Hihingi ako ng tulong sa pamamagitan ng ating mga koneksyon at papatayin natin siya. Anong kahihiyan ngayon? Samantala, kararating lang ni Iris sa opisina at may regular na meeting nang biglang pumasok ang kanyang sekretarya. Ms. Annabel, nababaliw na tayo. Kakatawag lang ng Everest Entertainment para sabihin na gusto ni Lil Lacy na wakasan ang kanyang kontrata sa amin at hindi na siya magiging ambasador at tagapagsalita ng aming produkto. Isang matinding katahimikan ang bumalot sa silid. Bilasan mo at i-patch mo ako sa manager ni Lil Lacy, Ms. Maki. Agad na sabi ni Iris. Ano ang maipaglilingkod ko sa iyo, Ms. Annabel? Tumikim si Amelia nang magkadugtong ang tawag. Ms. Maki, pwede ko bang malaman kung bakit mo tinatanggal ang kontrata sa amin? Mahinang tanong ni Iris. Hindi ba nagkasundo na tayo? Hindi mo ba narinig, Ms. Annabel? May nag-terminate sa aming kontrata mula sa Morris Group. Hindi na kami makakatrabaho sa Morris Group. So we can only make it official from our side, malungkot na tawa ni Amelia. Iris asked through clenched teeth, maaari mo bang sabihin sa akin kung sino ang gustong mag-terminate ng kontrata? Kung gayon, makinig kang mabuti, Levi Garrison. Hindi lang niya tinapos ang kontrata natin, kundi binugbog pa niya ang mga security guard natin at insultuhan si Lacy sa publiko. Kaya tinatapos namin ang aming kontrata at hindi na kami muling magtatrabaho sa kumpanya mo. Palam. Diretsyong ibinaba ni Amelia ang tawag nang hindi binibigyan ng pagkakataon si Iris na magsalita.
Matapos sagutin ang tawag ay napahiya si Iris sa kanyang upuan. Anong nangyari, Ms. Annabel? Nagtatanong ang lahat. Levi Garrison. Ginulo niya si Lil Lacey, at ngayon ay tinapos na nila ang kanilang kontrata. Wala na tayong magagawa ngayon. Si Iris ay nagsuot ng hitsura ng kawalan ng pag-asa. Hindi mangyayari yan. Magiging full blast na tayo bukas, at si Lil Lacey ang bida sa palabas. Oo, magsisimula na tayo sa promo bukas. Ano ang dapat nating gawin ngayon? Bumangon si Iris at sinabing, makakapunta lang ako doon at ako mismo ang makakausap nila. Sa corridor, nakasalubong niya si Levi, nakara-rating pa lang, sa harap. Ito ay salamat sa iyo, Levi. Angal niya. Anong ginawa ko? Anong ginawa mo? Ginulo mo si Lil Lacey, tapos ngayon tinapos na ang kontrata nila sa amin. Wala na ang ating pangunahing ambasador. Halos lumabas ang mga mata ni Iris sa kanyang ulo. Humalaklak si Levi, mas maganda na ay terminate na nila ang kontrata. Ang kumpanya natin ay hindi magpapakababa para gamitin siya. Alam mo ba kung gaano kalaki ang pinsalang may dudulot nito sa atin kapag na-terminate ang kontrata ni Lil Lacey? Not to mention the publicity effect will be great compromised, we'll lose 20 million in terms of money alone. Bulalas ni Iris, nobela. Makinig, si Lil Lacey ay isang taong may kadudad-ang moral. Ang pagkuha ng isang tulad niya para maging ambassador namin ay isang insulto sa aming produkto. Sinabi ni Levi kay Iris ang nangyari. Nagagalit din ako na marinig iyon, pero private affairs niya iyon at hindi namin makontrol. Pinapahalagahan lang namin ang kanyang imahe bilang isang influencer at kung magkano ang kikitain niya sa amin, sabi ni Iris. Ngumiti si Levi, hindi mo naiintindihan. May publicity effect siya, pero temporary lang yun. Paano ka magnenegosyo ng ganito? Ikaw ang hindi nakakaintindi. Tumanggo si Iris at umalis. Saan ka pupunta? Tanong ni Levi. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 289. Magmamakaawa ako sa kanya. Sagot ni Iris. Hindi siya pinansin ni Levi at pumunta sa opisina ng technical department, umiinom ng tsaa at humihit-hit ng sigarilyo habang si Iris ay personal na pumunta sa Everest Entertainment para makipag-ayos sa kanila. Gayunpaman, ang kabilang partido ay matatag na wakasan ang kontrata. Maliban na lang kung tatanggalin mo siya pagkatapos niyang lumuhad sa harap ko at humingi ng tawad sa akin o tapusin ang usapan. Isang paraan lang ang ibinigay ni Lil Lacey kay Iris. Oo. Ang bastard na iyon ay dapat na dumating at humingi ng tawad sa kanyang mga tuhod. Matatag sila sa kanilang desisyon. Namutla ang mukha ni Iris, nobela. Maaari akong magdesisyon na tanggalin siya, ngunit kailangan kong tanungin siya tungkol sa paghingi ng tawad. Babalik ako at alamin ko ito. Hindi pa natatagalan si Iris ay tumawa si Lil Lacey at iba pa. Naglakas loob kang hamanin kami, Levi Garrison. Ikaw ay patay na karne. Puno ng puot ang mga mata ni Lil Lacey. Pagkabalik sa kumpanya ay agad na hinanap ni Iris si Levi. Halika, sundan mo ako sa Everest Entertainment. Mukhang natigilan si Levi. Para saan? Humingi ng pasensya. Sabi nila hanggat nakaluhod ka sa paghingi ng tawad sa kanila, tapos tatanggalin kita, hindi nila papansinin ang bagay na ito. Napakagatlabi si Iris. Isasakripisyo lang kita para sa ikabubuti ng kumpanya. Pero huwag kang mag-alala, babayaran kita kapag humingi ka ng tawad sa kanila. Umiling si Levi. Pinaluhod mo ako at humingi ng tawad sa kanila. Hell no. Sila dapat ang lumuhad na humihingi ng tawad at nagmamakaawa na pirmahan natin sila. Nag-init ang ulo ni Iris sa inaste ni Levi. Siya ang may kasalanan. Bakit hindi niya sinusubukang lutusin ito? Levi Garrison, ikaw ang may gawa nitong gulo. Aalagaan mo ba ito o hindi? Malamig na tanong ni Iris. Sa ibabaw ng aking patay na katawan. Napakadeterminado ni Levi. Fine, kukuha ako ng taong makakapagsalita ng kaunting kahulugan sa iyo. Umalis si Iris sa sobrang galit para tawagan si Zoe, na sinasabi sa kanya ang buong kwento. Maya-maya, nakatanggap ng tawag si Levi mula kay Zoe. Makinig ka sa akin, Levi. Pumunta ka at humingi ng tawad sa kanila. Ang interes ng kumpanya ay mas mahalaga, pagkatapos ng lahat, sabi ni Zoe. Ayoko.
Paano ako hihingi ng tawad sa aking mga tuhod sa kanilang basura? Tsaka wala naman akong ginawang masama Tumayo si Levi. Okay, kahit tama ka, kailangan mong isipin ang interes ng kumpanya, no? At ako at si Iris. Kailangang yumako ng responsibilidad ang isang lalaki. At saka, dahil sa iyo kaya nangyari ito, sabi ni Zoe. Walang paraan na hihingi ako ng tawad. Hindi ako hihingi ng tawad kahit patayin mo ako. Sobrang binaygo mo ako. Ibinaba ni Zoe ang telepono sa galit. Alam na hindi pupunta si Levi para humingi ng tawad kahit anong mangyari. Ang buong kumpanya ay nakaturo kay Levi, kasama ang mga babae at tiyuhin sa kantin. Tingnan mo siya nakaupo doon na kumakain ng walang kahihiyan. Siya ay isang walang kwentang piraso ng shitty. Sa tingin ba niya ay may kapangyarihan siya? Wala siya kung wala si Isaiah. Dapat humingi na lang siya ng tawad at tinapos na. Sa tingin ba niya kaya niyang manatili sa kumpanyang magpakailanman? Kuwit, medyo naagrabyado si Levi sa mga ungol ng hindi pagsang-ayon na dumarating sa kanya. Wala naman akong ginawang masama. Bakit kailangan kong pasanin ang kahihinatnan? Bakit kailangan kong lumuhad at humingi ng tawad? Ano ang mali sa mundong ito? Mas gugustuhin ni Levi ang mamatay kaysa humingi ng tawad. Hindi rin napigilan ni Iris. Sa kabilang banda, nalaman ni Lil Lacey na tumaas ang ilong ni Levi sa kanila. Okay, Amelia, ipakita natin sa kanila kung ano ang nakuha natin. Ngumisi siya. Puputulan ko na ang publicity channels nila, pati mga ambassadors nila, tingnan natin kung ano ang magagawa nila. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 270. Nanatili si Iris sa conference room, hinihimas ang kanyang mga templo. Nag-brainstorming siya ng mga solusyon sa lahat nang biglang tumunog ang kanyang telepono. Ang kanyang mukha ay kapansin-pansing nagbago, at ang kanyang telepono ay halos matanggal sa kanyang kamay nang matapos ang tawag. Lagot tayo. Kami ay ganap na sira. Ang tumatawag pala ay ang manager ng sikat na star na si Wanda mula sa Everest Entertainment na isa rin sa mga pinirmahang ambassador. Tumawag ang manager para ipaalam kay Iris na tatanggalin din nila ang kanilang kontrata. Pagkatapos nun, nagring ulit ang phone niya. Hello, Ms. Annabel. Ako ang manager ni Sean Hanks mula sa Everest Entertainment, at hinihiling namin na wakasan ang aming kontrata sa iyong kumpanya. Hello, ako ang manager ni Lil Jasmine mula sa King Entertainment at gusto naming kanselahin ang aming kontrata sa iyo. Kumusta? Nagagalak akong makilala ka. Galing ako sa Star Media. Nais naming i-dissolve ang aming kontrata tungkol sa pag-promote ng iyong produkto. Sunod-sunod ang mga tawag. May kabuuang 10 celebrity at influencer na nilapitan ni Iris ang tumawag para wakasan ang kanilang mga kontrata, kabilang ang karamihan sa mga publicity channel. Ipinaalam din sa kanilang website ng forum na maaari lamang silang magbigay ng rekomendasyon ng puwang ng ad sa mga classified na pahina sa Morris Group sa halip na mga advertisement sa kanilang mga homepage. Maging ang mga tanggapan ng pahayagan ay nagpaalam na hindi na sila maglalathala ng anumang balita tungkol sa Morris Group. Matapos makatanggap ng 12 mga tawag sa telepono, ang mga mukha ng lahat ay pinatuyo ng lahat ng kulay at animation. Lumapit sila sa isang breakdown. Hindi nila inaasahan na ang pagwawakas ni Lil Lacey ay kalmado lamang bago ang isang bagyo, at ang pinakamasama ay darating pa. Masama na ang mga bagay na wala si Lil Lacey bilang kanilang ambassador, at ngayon naputol na ang iba pang channel ng publisidad, natapos na ang Morris Group sa pagkakataong ito, nobela. Walang magpapakita ng interes, gaano man kaganda ang produkto, dahil walang publisidad. Paano nila ibebenta ang kanilang mga produkto kung walang nakakaalam tungkol sa kanila? Minamaliit namin ang kapangyarihan ni Lil Lacey sa Northampton. Ang pag-offend sa kanya ay katumbas ng pag-offend sa buong entertainment industry. Wala nang pipirma sa amin kailanman. Humugat ng malalim na hininga si Iris. Kasalanan ni Levi ang lahat. Bakit niya ginulo si Lil Lacey? Siya ba ay isang taong kayang-kaya niyang guluhin? Malamig na sabi ni Georgia, katulong ni Iris. Oo, kasalanan ni Levi ang lahat. Nasira na ang lahat ngayon. Alam ko naman diba, ang lahat ng mga produkto ay hindi maipapadala ngayon. Kuwit, itinuring ng lahat na si Levi ang makasalanan ng grupo. Sa sandaling iyon, nagmamayabang si Levi sa conference room,
Nakangiti, ano ang inaalala ninyo? Ano sa tingin mo ang inaalala namin? Tinapos na ng lahat ng ambasador ang kanilang mga kontrata at halos lahat ng publicity channel ay pinutol na. Ano ang gagawin natin sa ating mga produkto? Sigaw ng isang senior executive. Sinabi ko na sa iyo na hindi bagay ang mga taong kinuha mo. Hindi magiging simula ang pag-hire sa kanila, sagot ni Levi. Hindi mo naiintindihan kung sino ang tunay mong target na madla. Tumayo si Iris. Paano mo nasabi iyan sa puntong ito, Levi? Ang aming orihinal na plano ay magsisimulang mag-promote bukas at opisyal na ilunsad ang mga produktong pagkaraan ng 3 araw. Kanino natin sila ibebenta ngayon? Sigaw ni Iris. Huwag kang mag-alala. Ang lahat ay lalabas para sa pinakamahusay. Magbebenta na ng parang baliw, sabi ni Levi. Umalis ka dito. Ngayon na. Ayokong makita ka kahit saglit, tahol ni Iris. How she wished she could fire him right there and then. Ngunit hindi siya makapagsalita ng marami alang-alang kay Isaiah. Nababaliw na talaga si Levi. Talaga bang itinataboy niya ako sa sarili kong kumpanya? Fine, I'll just let this slide hanggang sa hamupa ang galit niya.